everyone, I'm May Porte and welcome syempre dito sa ating usapan ngayon. Wala naisip ko lang habang hindi pa inaantok, mabuti rin pag-usapan. So today let's talk about that one person, no? Yung isang tao na kung saan yung biglang dumating sa buhay mo, yung biglang nagparamdam, yung pinasaya ka, pero hindi natuloy. So yun tinatawag nating totga. Yan. The one that got away. So, syempre lahat tayo, whether we admit it or not, may mga ganyan talaga, no? Yung tao na dumating bigla, na akala mo kayo na, hindi naman pala natuloy. So, may ganun talaga. So, kahit yung pinakamatigas ang puso ng mga tao, may isang mga tanong, no? What if sa buhay niya? Paano kung? No? And you know what's funny about this thing? It's not always sad. Hindi naman lagi na yung hindi natuloy, lagi kang malulungkot. Minsan nga, totga is the reason why you learn how to love better next time. Sila yung nagtuturo kung paano talaga lalo ikaw mag-improve as a person. Yun ang kagandahan. No? Kasi yung iba lagi nakita ko, napapanood ko, nababasa ko, lagi malungkot ang ending ng paghahanap nila nung totga na nawala nila. Okay. So, syempre ngayon, just sit back, relax, and let's talk about it, no? Hindi naman ito yung iyakan, walang iyakan, wala namang ganun, no? Just a real talk, parang, kwentuhan lang. Yung habang nagpapatulog, habang gabi na tahimik ang lahat, magkukwentuhan lang tayo. So, syempre ako mismo, I have my totga, as a person. So, siguro, hindi ko alam, no? Siguro alam niya na gusto ko siya. So, actually, hindi lang gusto. Sometimes parang mahal ko na. That's really the feeling, no? And just when I thought maybe, just maybe, something could happen. Wala lang, biglang nawala. Hindi ko na alam kung nasaan, hanap kung nasaan. Hindi na matagpuan. So, basta biglang nawala siya one day, no explanation, walang closure. Pero bakit naman magkaka-closure kung hindi naman kayo syempre? So, wala ring final talk na parang teleserye. Literal na, poof, okay, gone. Wala lang. Hindi na siya basta nagpakita kahit sino, tanungan, walang nakakaalam. So, syempre at first, no, confused ka, no? Litong-lito ka, like, so ano nangyari? Bakit parang mali ba yung nasabi ko halimbawa or mali na hindi ko nasabi? So, alin sa dalawa. So, may kulang ba ako yung mga ganun drama sa teleserye? And, syempre, you start overthinking. You replay every moment, every chat, every last good night kung mayroon mga pinag-usapan. And, syempre, you will realize walang sagot doon sa mga tanong mong yun na sabi nga, hanggang ngayon, hindi mo pa rin masagot. And that's really the first phase of having a totga. The confusion. Nalilito ka talaga. Yung parte na gusto mong maging malinaw, maintindihan, pero walang malinaw na dahilan kung bakit nangyari yon. Pero yun nga, life happens. People leave. Hindi natin i-stop ang mga ganitong bagay. Sometimes not because they don't care, but because they had to. Ganun talaga, may mga confusion natin na dapat na malaman. So, dapat nagkakaroon tayo ng second phase. The phase na ito kung saan yung realization. Perhaps you start to see that, maybe totga wasn't meant, to stay. Maybe they were meant to teach something. Patience, timing, self-worth, or even self-control ay kasama talaga. So, totga doesn't mean the right person at the wrong time. That's really for me. Minsan, they were the right person to remind you what you deserve next time. Hindi yung mga pang teleserye lagi na, hindi naging kami. Bakit hindi naging kami? Ay, pwede naman. Kasi kung tutuusin nga natin, we all need that one experience, no? Na to make us realize kung ano yung love na kaya nating ibigay doon sa tao at kung ano yung love na ayaw na nating pagtiyagaan ulit. Huwag yung paulit-ulit, no? Nagiging crazy na tayo, nagiging luka-luka na tayo, nagiging luka rin na tayo.
And looking back now, I'm actually, thankful, pero parang sad ako, no? Kung nagtagal kami siguro, baka hindi naging ganito ka-aware, ka-mature, or ka-peaceful sa sarili ko ngayon, no? Pero syempre, hindi naman kami. Hindi naman kami. Walang naging kami. Walang kami, walang kami. So, syempre, hindi mo mawala yung mga what-ifs na mga katanungan sa sarili mo. What if bumalik siya, magkita kayo, kung nakita mo uli, halimbawa siya sa isang mall, sa isang event, sa reunion, pareho na kayang ready? Or ready ba siya? Hindi pa rin? O ako ba? At hindi naman talaga pwede? Okay? Those thoughts still cross sometimes, my mind. Pero ngayon, hindi na siya yung kind of what if na may pain. What if? Mga ganong katanungan, syempre. Na hindi na talaga. It's more like, what if? Pero okay lang kung hindi. Wala namang problema kung hindi. Pero, honestly, gusto ko siyang makita. Gusto kong makita siya. Makausap, makakwentuhan. Like the old times. Syempre, nasa na kaya? Hinahanap ko pa rin up to now. Kasi ganoon talaga ang buhay, no? But every story needs a sequel. Sometimes the ending is just the lesson that you should have to make. What do you call this? It should be a lesson na kung saan dapat mo ito na you realize something. Okay? Doon sa ending ng story. So let's be honest, ang hirap kalimutan pag may totga. Ako nga, ilang taon na. And my close friends knew that. Alam nila yon. Kasi sila yung tipo ng tao na kahit ilang ex ang dumating sa iyo, sila pa rin yung talaga naiisip ko minsan. Mas madalas ko nga maisip yung totga ko, kaysa doon sa ex. Kasi expired na itong mga ito, Hindi mo nga alam kung dahil mahal mo yung totga o dahil hindi lang talaga natuloy. At syempre siguro, may mga panghihinayang ka sa realization. Minsan gusto mong i-message pero yung pride mo, At saka isa pa, on my part, sa ako i-message, hindi ko na nga alam, okay? Nagbago ba ng pangalan? What? Hindi ko alam. Tapos, yung iba sa inyo, titina yung chat box, magta-type ka, pero delete uli. Kasi because of pride. So, ayaw mong magmukhang maging marupok-pok, di ba? Maging marupok-pok. Pero deep inside, curious ka pa rin kung kumusta na siya, nasaan ba talaga itong taong ito at hindi natin alam eh. And that's really okay, we're just human, nangyayari talaga. You can still care without expecting anything. Pwede mong aminin sa sarili mo na, oo, may part siya talaga sa buhay ko. I'm talking about myself. Pero hindi mo kailangang balikan yung part na yon kasi hindi na mababalik pa yung part na hindi na mababalik kahit kailan. So acceptance comes when you finally stop asking why. So natanggap mo na lahat, wala na yung mga what ifs and bakit, ano nangyari. Wala na yon. When you can think about the person without the heaviness in your chest. Okay? And when you can say salamat, not sayang. Okay, ako before, ang dami kong mga ganun eh. Sayang, dapat pala ay sinabi ko talaga sa kanya. Yung gusto ko sabihin ng siya nakakasama ko pa, okay? At siguro kami at talagang ako'y willing na kung yung noon ay ngayon, willing akong iwanan ang ex ko ngayon dahil labag doon sa totga na yon. Kasi siya'y magalang, maayos, may respeto. Yun ang makaganda. Walang yabang siya sa katawan. At syempre, tapos siyang mag-aral, Talaga may degree. So kahit totga isn't always a sad story. Minsan, it's a story of growth. Kailangan niya rin. The story of someone who made you believe in love again. Yung kanyang istoryo yun eh. Even if did last talaga. And that's something to be grateful for. Okay, napakalaki ng dapat natin tingnan in a broader sense, in a broader perspective. So kung may totga ka rin, syempre kayo kung may totga ka rin, huwag mo kalimutan na minsan the one that got away wasn't really meant to stay, Kasi ikaw pa mismo sometimes may mas malayo pang mararating. Pero ako talaga magkaiba talaga yung magkakaiba nga tayo. And if ever dumating yung araw na magtagpo kayo uli ng totga mo, you smile ka lang, no drama, no bitterness, just peace. I'm talking about my totga. We are talking about our totga.
not our ex or exes, not the expired one. Hindi na yung kasali. So maybe this time, hindi na yung the one that got away, but the one who helped you become who you are today. Malaki talaga ang nagagawa nila. No? Ako, syempre, gusto kong mag-improve ang sarili ko even though, matanda na ako. So, thought ka sometimes losing someone isn't the end of everything. It's just the start of finally choosing yourself. Yun muna ang mahalaga. Sabi nga, lagi kong sinasabi, kahit sa sarili ko, sometimes di ko ma-apply, no? You should have to love yourself first. Hindi ka na makakapagbigay ng buo, tama, kung hindi mo minahal ang sarili mo muna. Pero sana, syempre, may wish, matagpuan ko yung totga ko so that we can make kwento, papapicture talaga ako. At wala lang, kumustahan lang. Okay? So sana, no, nakapulot tayo ng ganitong mga, nakapulot tayo ng kakaiba ngayon sa usapan natin to, okay? Basta, tingnan natin. So, once again, I'm May Porte. Please do not forget to subscribe, like, share, and make a comment. Please do watch the ads, okay? So, ingat po tayo palagi. Ingat, ingat, ingat.